Anong klasing lupa kaya ako? Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Hildas. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Kaya sumakay siya sa bangka at naupo. Nasa dagat siya at nasa tabing dagat naman ang lahat. At marami siyang itinuro sa kanila sa tulong ng mga talinhaga. Sinabi niya sa kanila sa kanyang pagtuturo, "Makinig kayo. Lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga yong. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30, 60 ang iba at 100 ang iba pa. Makinig ang may tenga. Ang salita ang inihahasik ng mga hasik. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasikan ng salita. Na pagkarinig nila sa salita ay agad na dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayon din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita. Ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan, ng pandaraya, ng kayamanan, at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil ng mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinagawa ito. At nagbubunga sila ng 100, 60 o 30. Ibinahagi po ni Sister Tess Espina ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Binibigyang diin sa talinhaga ngayon ang uri ng lupa at ang tugon sa salita. May mga buto na nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. Sila yung mga tumanggap ng mabuting balita pero hindi ito tumubo dahil sa dami ng distractions sa paligid. Nahulog naman sa batuhan ng ilang mga buto. Mabilis na tumubo pero agad nalanta at namatay dahil sa kakulangan ng tubig at sustansya. Sila yung yumakap sa pananampalataya ng may sigasig. Ngunit kapag may sumalungat at pinag-usig, agad silang tumatakas at nakakalimutan na ang pangako. Ang mga buto na nahulog sa mga damo ay hindi nag-uugat dahil sinasakal ng mga damo. Kapag ang isang taong sumasampalataya ay nasilo ng materialismo, wala na siyang magagawang makalupuluhan. Samantala, ang mga buto na nahulog sa matabang lupa ay nagbubunga ng magandang ani. Ito ang mga Kristiyano na talagang nakikinig sa salita, naiintindihan nila ang mensahe at inuunawa ito. Kumikilos sila at nabubuhay ayon sa salita, kaya sila nagbubunga ng masagana. Kapanalig, hindi sapat na maging masigasig at mapagmasiglang upang maging isang tunay na Kristiyano. Dapat ring maging mabunga. Sinabi ni Jesus na ang bawat mabuting puno ay namumunga ng mabuti.
ang punong hindi namumunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Panalig, tanungin natin ang ating sarili. Anong klaseng lupa kaya ako? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.